Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa iparas kay paras. At ito yung Nicolado Paglinawan na nagbubungad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang araw po, Paring Ado. Magandang araw naman po muli sa ating mga kababayan. Ito na naman, may mga magandang issues tayong talakayin. Unang-una, itong mga tungkol sa eleksyon ng senatorial, no? Ay may mga komentaryo tungkol dito sa anong implikasyon nitong pag-endorsar ni Amy Marcos kay pag-endorsar ni Vice President Sara kay Amy Marcos at pag-endorsar naman kay Camille Villar, pero walang klaro yan kung may endorsement ba talaga at nalagyan lang ng chismis na mayroong ugnayan si Vice President Sara at saka si Camille. Ipakita po natin yung unang video na hindi mag-i-endorsar si Vice President ng kandidato. Ito po, pakinggan muna natin yung unang statement ni Vice President Sara na ayaw na naman niyang mabudol uli. Ayaw niya uli na maloko. So, ito po, pakinggan natin yung video ni Ma'am Vice President Sara. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Ang tanong ng mga iba ngayon, bakit naman? Sinabi niya, na-scam na siya, nabudol na siya. Bakit suddenly? Marami pong nagtatanong na mga loyal na supporters kay Pangulong Duterte at dito kay Inday, Vice President Sara, na ano na naman itong pag-endorse kay Amy Marcos. Of course, mayroong mga natutuwa, mayroon namang mga nadismaya. Now, will this endorsement bring about Amy's victory? Mahihila ba siya sa endorsement ni Ginang Sara o lalong maging stagnant siya dahil marami ring nadismaya sa endorsement? Paring Ado, anong masasabi mo? Well, bukang kanina, ginagamit ng Malacanang yung clipping na yun to discredit Sara Duterte. But you see, ang politics is a moving target. Okay. Hindi mo pwedeng yung sinabi ng December, ibabaliktad mo sa sinabi sa January, February, kasi it's a moving target. May mga developments yan eh. So ibig mo sabihin, may mga nangyari para sa akin magpalit ng isip si Sara Duterte. So nagpalit siya ng isip. Oo. So naniniwala siya sa mga actuations ni Amy, itong hearing, itong yung sa budget scam, yung sa impeachment, at ngayon dito sa kidnapping ng kanyang ama. So dahil doon, nagbago ang ihip ng hangin as far as the Vice President is concerned. Pero let me say this, no? Ipakita muna natin yung video na in-endorser ni Vice President Sara si Amy. Then we'll give our common comment or differing comment on how we look at the endorsement. Okay, pakinggan natin po. Vice President Sara Duterte has formally endorsed the candidacy of re-electionist Senator Amy Marcos. Here's that report. A photo of Vice President Sara Duterte with senatorial candidate Camille Villar and her father, former Senate President Manny Villar, is now making rounds online. That was posted by attorney Harry Roque with a caption that says, "Politics is addition after all." This photo of VP Sara and Senator Amy, who is no longer a member of the administration slate, has also surfaced. On Monday, the lawmaker released the endorsement video of the Vice President.
Ayan, it's definitely true that Amy has been endorsed for her senatorial candidacy by the Vice President. Anong comment mo? Are you agreeable to that? Will it catapult Amy to victory upon the endorsement of Ginang Sara Duterte? Well, there is a disparity among the people, no? Kung yan magkakatapult sa kanya. But definitely, we need every vote para ma-prevent ang conviction ni Sara Duterte sa coming impeachment trial. And any effort to bring one more vote to the side of VP Sara, I will endorse para sa akin. Okay. Well, kailangan masuring mabuti yan. Alam mo, unang-una, if that is your, na hindi siya ma-impeach, ilan ba ang kailangan na boto sa Senado? Does the Vice President really need the vote of Amy? Does the Vice President really need the vote of Villar? Will the endorsement of Sara on Villar and Amy will bring about victory to them? Or will it even take votes from the PDP Laban candidates? Kasi kung mag-endorse ka ng isa or dalawa, that is the votes of them versus the votes of the candidates of the PDP Laban. So, kung i-weigh mo kung alin ang advantageous, kung ang purpose mo lang ay yung impeachment ni Sara, I would rather concentrate on the votes of people na sigurado ka na hindi mabubudol ang ating Vice President. And I'm referring to the votes of the PDP Laban. Kasi, alam mo, right now, there are already votes in favor of the junking of the impeachment. Incumbent senators like Robin Padilla, Alan Cayetano, I would presume Senator Subiri, and perhaps Mark Villar. Apat na yan eh. Ilan bang kailangan mo para hindi ma-impeach si Inday? 16. Hindi. 8 to kontra. Or the most, siyam. Now, if we have now Bongo, we have now Bato, we have Willie Revillame, at makapasok pa si Marcoleta at saka si Philip Salvador, that's already 9 votes. Now, kung kukuha si Amy Marcos, kukuha si Camille Villar sa boto na mapunta sana kila Marcoleta, kila Philip Salvador, hindi maganda para sa akin na ini-endorse pa niya si Amy. If that's presuming that the Vice President will be able to bring votes from the loyalists of Duterte in favor of Amy and Camille Villar. Pangalawa po, notwithstanding the issue on the impeachment, is it really right to endorse Amy Marcos, considering that she is the sister of the President? Tingin natin, nagpapakita siya ng kilos. Iniimbestigahan niya yung mga ikangay nagkidnap daw kay Presidente. Pero malaki pong kakulangan. Kasi doon pa lang sa first hearing na yan, gumawa na siya ng preliminary report. At doon pa lang, without even the second and perhaps the third hearing, klaro-klaro na si Marcos mismo ang nag-utos. I challenge Amy, for you to deserve
Amy Marcos, for you to deserve the endorsement of Sara, it's about time that you will say to the whole country na ang kapatid mo ay yun ang mastermind ng pagkidnap kay Duterte. Yan sila, Wala akong objection dyan. In yun fact, sila tatagtagan Boeing, ko pa yan. yun sila Lacanilao, yun sila Torre. They are all instruments. Mga simoy lang yun. They are all minions. Pero alam naman natin, kaya nga sila they're exercising executive privilege because if they will talk some more, it will point to the fact that it was Marcos who had planned it all along. Of course, he had the help of legal minds to advise him on the nitty-gritty of the legality of the arrest. Pero as to the issue of having the idea already to capture, ano kasi yan it's a will huh? It needs a will of the king. Ika nga. Kung nagsabi na yung king, dakpin nyo yan. Whatever means it would take. Kaya gumawa si Boeing, o sila Anyo, sila Gibo, gumawa sila ng senaryo kung paano matupad yung plano ng hari. Di ba, pare? So, that's why I may as your gratitude for Sara's endorsement, at humiwalay ka naman yata. Unless your hearing, you conducted the hearing, is to incriminate the others, pero not your brother, dahil pinoprotektahan mo pa lang, well, I would say that naguguyo na naman si Vice President when it comes to that issue. Nabudol na naman po kayo, Madam Vice President. Kasi kung Amy will not go out of her way, will not go all out to identify Marcos as the culprit, as the initiator, as the one that commands the capture of your father in terms of having him kidnapped, abducted, parang premature pa yung endorsement mo, Madam Vice President. I don't want to see a day that you will regret what you did today. Kasi po, marami na pong heartaches for me. Nung umpisa pa lang, Madam Vice President, noong hinihikayat ka naming tumakbo na presidente, kami, ni Governor Del Rosario, nila yan si Dayang Hirang, I even talked to President Gloria Macapagal Arroyo to convince you to continue with your running for the presidency. Kami po, nadismaya po lahat because you opted to run for Vice President. So, we are very offended because you should have been the president. Pero pinaubaya mo sa isang bangag. Naloko po kayo. And it was Amy who admitted that she was the one who convinced you to become vice president. Ngayon, the same person na naman, guguyuhin ka na naman, i-endorsar mo. Pero dapat sana, Madam Vice President, gumawa po kayo ng isang request na bisto na niya, kung sabihin na niya sa publiko na yung kanyang kapatid ay yung nagpakidnap sa tatay mo. Yun po sana ang clincher dito. Pero para sa akin, medyo premature yung pag-endorse mo kay Amy Marcos. But she will earn her keep. Ika nga. She will earn her being deserving of your endorsement. Pagka within the next few days, sasabihin na niya na doon sa hearing, she can conclude already
that Marcos Bangag Jr. is the one that brought your father, Madam Vice President, to the Hague, mga kababayan. Anong masasabi mo doon sa sinasabi ko, paring Ado? Well, sabi ko nga, it's a moving target. Pero ang tanong ko naman sa sambayanan ngayon, makakaroon ba tayo ng abangang susunod na kabalata kung hindi tumawag ng hearing si Amy Marcos? So pumasok na siya doon, lubusin na niya, tama ka, lubusin na niya, go for the max, para hindi lamang, para manalo ka, kung miski matalo ka, ma-save mo yung pangalan ng Marcos na hindi lahat ng Marcos ay bangag. At mapatunayan mo na ikaw ay hindi bangag. At in fact, I will increase the ante. Dapat aminin mo na alam mo na nagdodroga ang kapatid mo sa harap ng sambayan ng Pilipino. Huwag na kayong magmalinis. Because pagka hindi mo pa ginawa yan, pag hindi mo pa binistos na siya ang number one, mastermind, at pangalawa, siya ay drug addict, wala nang matitirang tiwala, umalis na lang kayo sa Pilipinas dahil sa Ilocos Norte na lang kayo mananalo. Wala na kayong political future dito. Ayan kung papayagan kayo na mag-survive pa ng taong bayan. Huwag naman sana magkaroon ng kaguluhan na kayong mga Marcoses ay umalis sa mundong ito na horizontal kayo. So, alam nyo na ibig ko sabihin dyan. So, mga kababayan, kami po na mga who remain as loyal to President Rodrigo Duterte. And, in a way, naniniwala din kami at sumusuporta kami sa kanyang anak na ating Vice Presidente. We really feel sad, we really feel bad if magkakamali na naman uli ang ating Vice Presidente. By endorsing Amy, tapos nakuha na ni Amy ang gold medal for such endorsement. Baka mamaya mahulog lang yung gold medal na yan dahil doon sa hearing isi-save na naman niya yung kapatid niya at i-blame na lang doon sa mga iba-ibang mga minions. Alam mo ba, Secretary? Yun ang masamang mangyayari dyan. Alam mo ba, Secretary, yung black propaganda kay Amy that really got track record kung ano talaga yung naging effective. Ang tawag sa kanya, mangga gamit. Kaya nga. Ngayon, patunayan mo na hindi ka kayang gamitin ng kapatid mo. You have to be a traitor to your own class. You have to be a traitor to your own brother dahil alam mo naman, puro kasamaan lang ang ginagawa niya. Well, I would not even say you'll be a traitor. Kasi you cannot be a traitor to someone who is not worthy of being your brother. You should be an honest, correct, an honest person, regardless of any blood relationship. Stand for righteousness. Oo. Madam Amy, wag kang padalos-dalos. Dapat dyan sa mga ginagawa mo, dapat marami ka dapat na pinakontempt. Dyan, kasi lahat naman nagsisinungaling dyan How can someone insist on an argument which is far-fetched? And yet, pinalampas mo yung mga argumento na walang-wala na katorya-torya, like yung mga pinagdadaldal ni Torre, pinagdadaldal ni Marbil. Si Marbil, dapat talaga na-contempt yan. Lahat yan dapat, kung talagang makatotohanan ka at you are worthy of the endorsement of Inday Sara, you should be able to show na ikaw po ay makatotohanan. You are
For the people. palaban para sa taong bayan at sabihin mo na ikaw ang kapatid ko, dahil takot na takot ka kay Duterte dahil binisto ka na at nandyan si Duterte, habang nandyan si Duterte, nanginginig ka, kaya nga pinalayas mo si Duterte sa Pilipinas, sasabihin mo, Amy, yan ang totoo. Oh. So, yun lang po mga kababayan ang ating masasabi dito. Ngayon, tungkol naman sa issue ng mayroon bang soberenya ang Pilipinas? May mga sinasabi, mga kababayan, na ang sovereignty daw is sovereignty of the state. Kaya nga may nagsasabi na ang jurisdiction ng ICC is not jurisdiction over the state. Sa ngayon. Sa ngayon. It's a jurisdiction over the person Individual. or the individual. Mayroon ditong isang nag-advocate ng stupid reasoning that wala daw soberenya ang tao, ang state lang daw ang may soberenya. Hindi mo pwede, kung di ka gago at stupido na magsasabi ka, abogada ka pa naman, hindi mo dapat pwedeng ipaghiwalay yan Okay, pakinggan natin itong in-interview ni Manong Ted Pailon kung ano bang pinagsadaldal nito, because this kind of argument is shared by many, especially itong mga leftist na mga abogado ng mga victims. Si Conti. Yung Conti at saka yung Andres. Yung mga NPA. Mayroon pang isa yung Butuyan. According to Harry Roque, yung Butuyan, kapartner niya. Pero wala naman yung alam daw tungkol sa international law. Ang alam naman daw yan, tungkol sa mga banking at sa mga kung ano-ano. Tinanong ko si Harry, itong Butuyan pare, sino ba ito? Di ba partner mo to? Ay, ako lang naghatak niyan sa magiging international Wala namang alam yan. Pero kung tanungin mo, akala mo kung sinong authority on international law. Ito, pakinggan natin itong isa. Isa sa mga nag-advocate ng magkahiwalay yung state over the person. Okay, pakinggan natin. Para siguro maintindihan ng ating mga kababayan yung issue, ang tanong muna, ano ba ang soberenya? Diba? Ang ibig sabihin ng soberenya, kung ating titingnan ang definition nito under international law, ito ay ang kapangyarihan ng isang bansa doon sa kanyang nasasakop na teritoryo at ang kanyang karinlan or independence. Bawat bansa ay sovereign or may soberenya. Ngayon ang tanong, isinuko ba natin ang ating soberenya dahil isinuko natin si dating Presidente Duterte? Ang sagot ay hindi. Doon pa lang, paltos ka na, Ale. Kung abogada ka man, with due respect, kung saan ka mang law school, paltos na yung ano mo. Ito po yung anong nakalabas sa saligang batas. Ito po, public sovereignty is the belief that ultimate authority is vested in the people themselves. There can be no sovereignty kung walang tao. So inseparable yan, pare. Okay. Ito. This means that the power is elected and supported by its members. The authority has a central goal of the good of the people in mind. So, kaya ka may sovereignty para for the good of the people. Tapos ipakidnap mo yung sarili mo, i-turn over mo yung tao na nag-comprise ng totality of the people to achieve sovereignty. Tuloy natin. Ito, what does the 1987 Constitution say about sovereignty?
the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people. All government authority emanates from them. Oh. Ikaw pare, ano masabi mo dyan? Ayan ang ano eh. Galing sa tao yung soberanya. How can the effect be greater than the origin? Yes. Oh, di ba? And all government authority emanates from them, the people. So, anong authority ng gobyerno na isuko yung isang tao na which is the source of their authority? Napaka-stupid nitong sino itong kumag na ito, with due respect, ha? I don't know you from Adam, pero ito lang po ang ano mo. I-continue mo. What is the meaning of sovereignty in the people? In subject area, this social sciences, the sovereignty of the people refers to a concept where ultimate political power resides with the population, who can delegate authority to government bodies to act in their best interest. Authority to government bodies to act in their best interest. So, the government should act in the best interest of the people. Kung isusurrender mo yung people, I mean, not only Duterte, Bato, or whoever, because ang sinasabi mo, ang sovereignty refers to the sovereignty of the state. Walang soberenya ang taong bayan. Teka ha. The general will, yung binasa natin kanina. The general will, meaning the totality of the people constitute the state. Yes. Ang problema sa Pilipino, walang konsepto ng Estado, walang konsepto ng bansa, walang konsepto ng country, which is the totality of the people. Alisin mo ang isa dyan, bawas na yung soberanya na yan. Yes. So, what is the meaning of sovereignty in the Philippines? In the Philippines, sovereignty refers to the supreme power and authority held by the nation's government derived from the people and encompassing the right to govern its internal affairs and maintain independence in the international relations. Independence in international relations. It is a core principle in the nation's constitution, emphasizing the people's role as the source of government power. The people's role as the source of government power. Kaya nga sinasabi ni Ultimo Sinoynoy na maliit lang ang kaisipan sa gobyerno, sa pamahalaan, ay nagsasabi na kayo ang amo ko. Oh. Yeah. Si Erap, di ba sabi niya? No. So, why would you surrender? I-over niyo yung amo niyo. Hindi mo pwedeng sabihin, iulit mo nga yung babae na yan. Ibalik mo doon sa pinagsasabi nung babae na yan. Saan lang nanggaling siguro itong babae na ito? Ako hindi With due abogado respect. Ang ibig sabihin ng soberenya, kung ating titingnan ang definition nito under international law, ito ay ang kapangyarihan ng isang bansa doon sa kanyang nasasakop na teritoryo at ang kanyang karinlan or independence. Bawat bansa ay sovereign or may soberenya. Ngayon ang tanong, isinuko ba natin ang ating soberenya dahil isinuko natin si dating Presidente Duterte? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kailangan natin munang maunawaan para maintindihan natin ang mga issues. Hindi lamang pwedeng tingnan ito sa larangan ng domestic law natin, tingnan din natin ang international law at ang Pilipinas sa pangkalahatan. Anong ibig kong sabihin? Ganito ang gusto ko ipaliwanag sa mga tao. Ang Pilipinas ay bansa at marami ring bansa sa mundo. Tayo ay nababahagi sa tinatawag na international community, diba? Of states. Ngayon, bawat bansa ay may karapatang pumasok sa mga kasunduan with other states at ito ang ginawa ng bansa.
Ang pagpasok sa tinatawag na ICC statute ay isang kasunduan. At 'di ba, kahit naman sino, kahit na tayo, 'di ba, pag halimbawa makipagkasunduan tayo sa ating kaibigan or sa kakilala, merong mga obligasyon na kasama yung kasunduan na 'yon. Alam mo, maski anong kasunduan ang ipapasok ng isang bansa, hindi po pwede na makapasok ka sa isang kasunduan just for the sake of that, tapos maiiwanan mo yung taong bayan. Yung kabuuan. Walang bansa na papasok sa isang kasunduan kung ang taong bayan niya ay mapapahamak. Napaka-stupid naman itong argumento nito. Kaya nga may kasabihan. Papasok ka sa isang treaty, pero yung mga tao na nagbuo ng isang state or isang bansa, dahil pumasok ka sa isang kasunduan, yung karapatan ng mga tao na nagbuo ng mawawala na ngayon. Ito ang interpretasyon ko doon sa sinasabi Yeah. na. Ang konsepto niya ng bansa ay gobyerno, hindi ang taong bayan. Kaya nga doon sa sinabi nung kinot mo kanina, that the protector of the people and the state. And walang distinction yung people sa state. Lahat tayo, bawat isa sa atin, ang Pilipinas, ako Pilipinas, si Atty. Paras, Pilipinas, kaya nga ang pangalan natin, Pilipino, tanga. So, alam mo, yun lang po, pinapaliwanag lang namin kasi baka mamaya yung mga interview mo, kung ano bang authority mo, baka mamaya Expert maraming mga Pilipino Malilito na malilito sa'yo, baka mamaya kung sa Bisaya pa yan, baka malubog mo yung tubig, lubugin mo yung tubig, gagawan mo ng maling interpretasyon. Ako natutunan ko kay Alan Pagia sa Constitutional Law. Yung may tinatawag may dictum na the cause of the cause is the cause of the final effect. Ano yung final effect? Government. Sa kumuha ng poder yun? At ano yung hawak niyang kapangyarihan? Ano yung hawak niya? Soberanya. Saan nanggaling yun? Nanggaling sa tao. So, galing sa tao ang absolute sovereignty, ang original. Pinahiram lamang sa gobyerno kasi imposible naman na 16 million people govern themselves. So, there has got to be an organization. Yun ang gobyerno. At in our case, tatlo yan. Executive, legislative, at saka judiciary. Dito sa aksyon. By the way, ito lang isang insight na idadagdag ko. Sa kidnapping ni Duterte, dalawa lang ang kumilos. No? At ngayon pinagtatakpan pa rin sa legislatura. Walang role ang judiciary. Yan ang problema. And bakit natin, ito lang in simple terms, bakit natin pinaglalaban ang bawat OFW na ma-encounter nila ang isang kasalanan or isang dagok sa ibang bansa bilang yung drug mule na pinaglaban natin. Drug mule. Bakit natin pinaglaban yun? Citizen. Maski alam natin na during the time of PRRD, we were against drug addicts. We were against drug users and drug syndicate. Yun, talagang she was convicted for being a drug mule.
Pero dahil Pilipino, part ng state. Yung bawat isang Pilipino is part of the state. That is why bawat ma-re-reduce na Pilipino, it lessens also the state. That's why The power. it's inseparable. Paano mo ihihiwalay yung state doon sa kanyang citizen? Didiretsuhin ko na, Secretary. Bakit ba ito si Attorney Ibcar Cruz Ferrer? Mas interesadong i-defend ang poder ng ICC kaysa sa poder ng tao. Pagkakasama din ito ni Conte, ni Botoyan, ni Andres, na pinaglalaban kuno yung mga karapatan ng taong bayan. Hindi ka Pilipino, madam. Pwede mo namang ipaglalaban ang karapatan ng mga na-involved. Pero dito sa korte sa Pilipinas, hindi doon sa ICC. Suspect pala. So ito, pakinggan natin yung kaibigan natin dating may sinasabi siya tungkol dito sa sinasabi ni Vice President Sara na yung mga katulad nitong mga nagdadaldal na mga abogado ay mga bobo. Ito, pakinggan natin. Ay mga kababayan, nako may katwiran ho ba at may basihan itong si BP Sara Duterte na sabihan na bobo ito hong abogado ng mga biktima ng umano'y EJK, yung extrajudicial killings sa panahon po ng Duterte administration. Kasi may binabanggit ho ito pong si BP Sara, ebidensya ho, nasa 181 lang ho ang piraso ng mga ebidensya ang naipresenta po ng prosecution sa International Criminal Court. At ito ho ay napakalayo. Dito po sa sinasabi, biro mo 30,000, 30,000 drug war deaths namatay daw sa panahon ng giyera kontra illegal na droga ng Duterte administration. So, kung ito po ang pagbabasihan natin, kasi meron po yung data ng gobyerno. Kasi yun kapag sinabi mo gobyerno, ang data o records ng police ay umaabot lang po sa 6,000 o 6,000 ang sinasabing napaulat na namatay. Kapag ito ay naitala sa pulisya o sa gobyerno, ito po may basihan talaga at talagang yun nai-record yung mga namatay di umano. Pero parang wala yung 30,000. Nasaan pag ganito parang meron pong may basihan po dito si BP Sara na sabihin ng bobo, or ako naman sabihin ko mukhang mahina sa pagbibilang sa mathematics. Ito pong ito pong abogado ng di umano'y biktima ng EJ case o extrajudicial killings. Biri mo 6,000 ang naitala ng gobyerno o ng pulisya, tapos 30,000 ang sinasabi ng mga, yung mga nagsusulong po ng kaso laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na itong crimes against humanity. Kasi ang sinasabi nga po ni BP Sara, parang laging paulit-ulit yun ng media. So ilang taong war on drugs, thousands killed, yun tapos umabot sa 30,000. Pero alam nyo siguro hindi naman ganun bulag ang ICC na kung ano ang ibinigay mo na ebidensya, ito 30,000 ang namatay. Siyempre sisilipin naman ng ICC yan. So, in other words, what is our good friend Eli Sadolar saying is that what is being peddled in the country to put the former president in a bad light is that there is a real crime against humanity. There are so many dead people, and all of them was in conjunction with his war on drugs, and that because of that, he is personally responsible for all these killings. Pero ang katotohanan,
wala silang na-submit na ebidensya na ito ganoon kalami ang nangyayari. As a matter of fact, nahirapan sila ngayon na ipoprove at gumagawa ng kwentong kutsero, ito si Conti, ito si Andres, na ini-impose ni Kopman na mag-submit ng mga tunay na identification, passport or anything. National ID. Dinadaan sa stupidity. Paiyak-iyak at kunyari, mga pobre daw ito. Mapobre ka o mayaman, kung mag-aakusa ka na pinatay, mayroong katawan. Mayroong nagpapatay. Di ba? Mayroong identification. May bangkay. May bangkay at mayroong identification. Yung biktima may identification. Pakita natin ito. Hello. Nasa Pilipinas na po ba kayo, attorney? Yes, nasa Pilipinas na. Ayan. Diretso po tayo agad dito sa issue, no, kung saan ang kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan Kasi kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Ang passport para sa mayaman lang. Saan mo nakuha na yung kabubuhan mo? Wala pa kayo siyang Ang passport ay ginagamit yan para makalabas ka sa bansa, para may identification ka. Ngayon, kung dadalhin mo yung kaso mo sa ibang tribunal outside of the country, paano sila paano mo i-identify? Yung Kopman, regardless of si Duterte ba yan or anybody else, that's part of the identification. If you want to prove a certain crime, a certain case, and you want to present your evidence, baka mamaya yung mga dinadala yung mga bodies doon, yung kiniklaim nyo na pinatay, baka doon yan galing sa mga hinukay ng mga pinatay ng NPA. Pinatay ng mga NPA. Tapos sasabihin mo, pinatay ni Duterte or pinatay ng war on drugs. Napaka-stupido naman. That's the most stupid thing I've heard from. Alam mo, ang hirap sa inyo, dinadaan nyo sa pamulitika. Dinadaan nyo sa style nyo na bulok. Kung doon kayo nagpunta, sinabi nga ni Colmenares na no, I was directing my clients to go to the ICC, not in Philippine court. Kung dinala nyo doon, then you have to follow the rules of that tribunal. Hindi dito. Paano sasakay sa aeroplano? Masyado kayong double face Miss Conti pare-pareho lang kayo Yung Andres, yung itong Butuyan, pare-pareho lang. Kung mga anong pinagdadaldal. Wala naman talaga kayong kaso against the President Duterte. Nandoon yung corpus delicti, yung mga bangkay, binilang na yan sa hearing, ang testimony, 7,732. Tapos, paano naging ganun? Ginawa ng Rappler na 27,000, ginawa ni John Vic Remulla ng 30,000. And yet, paring in spite of the numbers, sabi nga nung DOJ, doon sa testimony sa 7,732, and yet they cannot even bring the complainants up to that number.
ang ano, nung una, yung presentation doon, 49 lang yung complainants. Correct. Oo, 49. Oh. Tsaka hindi, parang naging argumento pa ni Rimulya sa hearing, kaya nga, pinadala sa ICC dahil hindi namin kaya ditong imbestigahan ito. Wala raw aksyon, sabi nung undersecretary. Pero nag-announce siya after the Quadcom na, we will now investigate. We will now file cases. Ano nangyari Pwede doon? ba yung mag-file ka ng kaso dito, tapos mayroon din doon, tapos i-recognize mo doon, hindi mo nire-recognize yung sarili mong... Tapos you will claim na kayo competent judicial authority. Hindi nga kayo judicial authority. Hindi nga kayo competent prosecution. Wow. So, yun po mga kababayan, ang sinasabi natin dito na ano. So, pakita mo yung kay Kaufman. Anong grounds why it should be a real identification? Duterte Defense Counsel asks ICC to limit victim admissions, require IDs. The Defense Counsel of detained former President Rodrigo Duterte has requested the International Criminal Court to limit the number of victims allowed to participate in the trial against him. In a document submitted to the ICC registry on April 7, Duterte's lawyer, Nicholas Kaufman, requested that the court limit the types of victim identification documents accepted, proposing that only national IDs or current Philippine passports be allowed. He said that this would streamline proceedings and enforce a more stringent approach. Limiting the range of identity documents enhances the reliability of the identity verification process and significantly reduces the risk of fraud. The use of valid and insufficiently verified identity documents could lead to misidentification, double counting, and the inclusion of false victims, issues that could trigger unnecessary and time-consuming litigation. The document read. Okay? So, yun mga kababayan, ito si Conti, gusto magpalusot. Akala nila, nasa ano pa lang sila, nasa Pilipinas, gusto magpalusot. Iba na yun may mga international lawyers na nagbabantay. So, kung walang ID, or kung ano-ano na lang lalagay na identification, how would you authenticate the victim? Namaya, sabi ko nga, baka yung mga mass graves hinukay ninyo at yun ang yung mga pinatay ng mga NPA, yun ang ipipresenta ninyo. Tapos sabihin nyo, ito si war on drugs ito, pinatay sa war on drugs. So, very clear yung sinasabi ng abogado ni President Duterte. Besides, Secretary, makapagbiro na ng kaunti. Meron tayong customary law dito sa Pilipinas. Yes. Alam mo kung ano ang sinasabi ng customary law? No ID, no entry. Dito pala hindi na kayo makakapasok. Tsaka, even in banks. Sa bangko. Sa bangko, hingihan ka pa nga 2 ID, hindi ka makaka-withdraw kung wala kang 2 ID. Yung mga senior. Parang senior ID. Parang walang talaga ito sila Conti. Gusto lang talagang manalo sa kaso at anuhin nila si President Duterte. Through manipulation. Through fraud or through whatever things that they want to achieve. Alam mo naman, kasi mga naman ito mga may mga tao na nasa likod nito. Hindi naman ito mga tunay na mga abogado na talagang normal na abogado na
walang kinakatigan, kundi ang kinakatigan nito yung nasa likod na mga ika nga kaliwete. May isa pang customary law. Ha? Merong mga no permanent address. Yun ang mga NPA. Wala talaga ID yung mga yun. So, yun po mga kababayan, dyan po tayo magtapos ng ating programa ngayong hapon dito sa Iparas kay Paras. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Maraming salamat.